Hello mga kababayan ko sa Pilipinas, si Bishop Arnel here of Victory Church of God of Fredericksburg, Virginia, USA. At ngayon po ay day 147 ng ating Bible reading. At halina po kayo at basahin po natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Job chapter 10. Ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sasabihin ko ng lahat, mapapait kong reklamo. Aking Diyos, huwag niyo na muna akong hatulan. Sabihin ninyo sa akin ang inyong paratang. Tama ba namang inyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng iyong kamay? At ang gawain ba ng masamang tao ang iyong magugustuhan? Ang iyo bang nakikita ay tulad din ng nakikita namin? Ang iyo bang buhay ay maikling tulad ng sa amin? Kung gayoy, bakit mo ako hinahanapan ng pagkakasala at kamalian? Alam mo namang wala akong kasalanan at walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. Ang mga kamay mo ang sa akin lumikha, ngayoy kamay mo rin ang sa akin sumisira. Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako, ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito? Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama. Inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan, saka binalutan ng balat at kalamnan. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas ng pagmamahal at ang pagkalinga mo sa aking bumuhay. Ngunit ngayoy alam ko na ang iyong balak. Matagal ng panahong gusto akong ipahamak. Kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ang kapatawaran. Kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Kapag gumawa ako ng mabuti, wala namang gantimpala. Punong-puno ng kahihiyan itong aking abang buhay. Kung ako'y magtagumpay, parang leon mong tutugisin. Gumagamit ka pa ng himala upang ako'y kalabanin. Palagi kang may testigo laban sa akin. Ang galit mo sa akin tumitindi bawat oras. Palagi kang may naiisip na panibagong bitag. Bakit mo hinayaang ako ay isilang pa? Namatay na sana ako bago pa mayroon sa akin nakakita. Bago ako isinilang, ako sana'y namatay na. Sa libingan sana nagtuloy mula sa tiyan ng aking ina. Maikli na ang aking buhay, kaya't ako'y tigilan mo na upang sa aking natitirang araw makadama ng kaunting ginhawa. Ako'y malapit ng pumanaw at hindi na magbabalik, ang pupuntahan ko'y madilim at mapanglaw na daigdig. Isang lupain ng anino at kaguluhan na ang pinakailaw ay ang kadiliman. Job chapter 11. Sumagot naman si Zophar na isang naamita. Palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming salita? Akala mo ba'y di masasagot ang mga sinabi mo at sa iyong pangungutya kami di makakapagsalita? Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala at sa harap ng Diyos ika'y malinis na lubos. Magsalita sana ang Diyos upang ika'y masagot, upang masabi sa iyo ang mga lihim ng karunungan, sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman. Parusahan nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa iyong kasalanan. Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. Kung dakpin ka ng Diyos at iharap sa hukuman, mayroon ka ba o mayroon bang sa Kanya'y makakahadlang? Kilala ng Diyos ang taong walang kabuluhan. Kitang-kita niya ang kanilang kasamaan. Ang hangal ay maaaring tumalino kung ang mailap na asno ay ipinanganak ng maamo. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay, linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. At taas nukang haharap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinakatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay higit pa sa sikat ng araw. Ang buhay mong
mong nagdilim ay magbubukang liwayway, papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Ingatan ka ng Diyos at bibigyan ka ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit ang masama, kabiguan ng madarama, walang kaligtasan kahit saan sila magpunta, at kamatayan lamang ang kanilang pag-asa. Job chapter 12. Ang sagot ni Job, walang duda na ikaw ang tinig ng bayan. Kapag ika'y namatay, karunungan ay kasama mong papanaw. Kung may pangunawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit kaysa sa akin, lahat ng sinabi mo'y nalalaman ko rin. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. Minsan din na may sinagot ng Diyos ang aking kahilingan. Maginhawa ka ngayon, ngunit ako'y iyong kinukutya. Hinahampas mo ang isang taong babagsak na sa hina. Ang mga tulisan at masasamang tao'y panatag ang buhay, kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Sa mga hayop at mga ibon, ika'y may matututuhan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumikha o lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain, naririnig ng tainga ang salitang dumarating. Ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Taglay niya ay karunungan at katalinuhan. Walang makakapagtayo muli ng kanyang giniba. Sino mang ikulong niya ay walang makakapagpalaya. Nagkakaroon ng pagtuyot kapag pinigilan niya ang ulan. Dumarating ang baha kapag tubig ay kanyang pinakawalan. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang mandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong, ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Inaalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga pari kanyang hinihiya, mga nasa kapangyarihan kanyang ibinababa. Mga pinagkakatiwala ang tao ay kanyang pinatatahimik. Talino ng matatanda ay kanyang ring inaalis. Mga pinuno'y inalalagay niya sa kakahiyan. Mga namamahalay inaalisan niya ng kalakasan. Pinakamalalim na hiwagay kanyang inihahayag. Maitim na kadilimay, pinapalitan niya ng liwanag. Mga bansay pinapalakas niya at pinapalawak. Ngunit kanya ring ginagapi at tuloy ni winiwasak. Karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan. Sa pagpasya'y nalilito, di alam ang pupuntahan. Sa dilim sila'y nangangapa, sa paglakad ay naliligaw. Animoy mga lasing, sa daan ay sumusuray. Ito po ang salita ng Diyos para sa araw na ito, at pagpalain po kayo ng ating Diyos na banal at buhay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito'y aking panalangin para sa inyo. Amen at Amen.